Isang magandang umaga po sa bawat isa. Pagkatapos po ng All Saints Day bilang holiday, ang susunod na holiday bagong magpasko ay ang The Feast of Immaculate Conception bilang ating common grace. So ano ho ba ang ibig sabihin ng Feast of Immaculate Conception? Ito ay isang Catholic holiday na ipinagdiriwang tuwing December 8 bilang parangal kay Blessed Virgin Mary, conception free from original sin. Ang doktrinang ito na Immaculate Conception was officially defined by Pope Pius IX noong December 8, 1854. At sa Pilipinas, ito ay naging national holiday noong December 28, 2017 na nilagdaan ni President Rodrigo Duterte bilang isang bansang deboto kay Maria. Ang ibig sabihin ng kapistahang ito, it celebrates that Mary, the mother of Jesus, was conceived without original sin. Ang pangunahing kaisipan po ng doktrinang ito ay na si Maria ay ipinaglihi at ipinanganak ng walang kasalanan. Kaya po siya tinatawag na immaculately conceived o walang dungis na ipinaglihi. Ang madalas na ibinibigay dahilan dito, ito ay kinakailangan ni Kristo upang siya ay walang kasalanan. Sa madaling salita, para walang kasalanan si Kristo, dapat din ang kanyang ina ay walang kasalanan. Ngunit makikita po natin ang error sa doktrinang ito. Kung para maging walang kasalanan si Kristo, ay dapat na walang kasalanan si Maria. Kung gayon, ang pagiging walang kasalanan ni Maria, dapat din ang kanyang ina ay walang kasalanan. At kung ito ay ating ipagpapatuloy pabalik hanggang kay Eva, malalaman nating lahat na si Eva ay hindi nagkasala. Sa kautusan, wala ring anumang patunay na sumusuporta sa doktrinang ito. Dapat po nating alalahanin na ang ating pagkakasala ay hindi nagsimula sa babae na si Eva o sa babae bilang asawa, kundi sa lalaki na si Adan. Tayo po ay nagkasala dahil sa ipinataw na kasalanan kay Adan at hindi kailanman magiging walang kasalanan